si Quezon at ang makabagong kaunlaran ng ating lalawigan. Ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa dami ng gusali, lawak ng kalsada o taas ng mga tulay. Nasusukat ito sa puso ng mga mamamayang may pagmamahal sa Diyos, sa kapwa at sa bayan. Magandang araw po sa ating mga iginagalang na hurado, mga guro, mga panauhin at sa aking mga kapwa mag-aaral. Ako po ay isang simpleng babaeng mag-aaral mula sa bayan ng Alabat. Isang maliit na isla ngunit may malaking pangarap. Isang anak ng lalawigan ng Quezon na naniniwalang ang bawat kabataan ay may kakayahang maging bahagi ng pagbabago. Kapag naririnig natin ang salitang Quezon, hindi lamang natin naaalala ang ating lalawigan. Agad din nating naaalala ang dakilang leader na si Manuel Luis Quezon. Siya ang kinikilalang ama ng wikang pambansa. Isang leader na naniniwalang ang bansang may pagkakaisa, may pagmamahal sa sariling wika at malasakit sa kapwa ay bansang may maratag na kinabukasan. Ngunit ang tanong, tayo ba bilang mga kabataan ng Quezon ay tunay na ipinagpapatuloy ang kanyang pangarap? Sa paglipas ng panahon, marami ng pagbabago ang ating lalawigan. May mga bagong paaralan, mas maayos na mga kalsada, lumalawak ang turismo, mas mabilis ang teknolohiya, ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, may mga suliranin pa rin kinakaharap ang ating lalawigan. May mga magsasakang patuloy na nakikipaglaban sa epekto ng pabago-bagong klima. May mga mangingisdang umaasa sa dagat ngunit naapektuhan ng malalakas na bagyo. May mga kabataang napipilitang huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan at higit sa lahat, may mga kabataang unti-unting nalalayo sa kanilang mga pangarap dahil sa maling impluwensya ng teknolohiya at social media. Hindi kasalanan ng teknolohiya ang ating mga pagkukulang. Hindi hadlang ang pagiging mahirap. Hindi rin hadlang ang pagiging taga-isla. Ang tunay na hadlang ay kapag nawalan tayo ng disiplina, pagkakaisa at pagmamahal sa ating lalawigan. Bilang isang anak ng Alabat, ipinagmamalaki ko ang sipag ng ating mga mangingisda, ang tiyaga ng ating mga magsasaka, ang kagandahan ng ating kalikasan at ang kabutihang loob ng ating mga mamamayan. Ito ang tunay na yaman ng Quezon. Hindi lamang ang ating likas na yaman, kundi ang ating mga tao. Kung nabubuhay man si Manuel Luis Quezon, marahil ay hindi niya tatanungin kung gaano na tayo kayaman. Hindi niya tayo tatanungin kung gaano karaming gusali ang naitayo. Sa halip, maaaring itanong niya, nagkakaisa pa rin ba kayo? Minamahal pa rin ba ninyo ang inyong lalawigan? Handa ba kayong magsakripisyo para sa kinabukasan ng Quezon? At bilang isang kabataang Quezonian, ang aking sagot ay, opo, handa kaming mangarap, handa kaming mag-aral, handa kaming magsikap, handa kaming maging tapat, handa kaming maging mabuting mamamayan. Sapagkat naniniwala akong ang makabagong kaunlaran ay hindi nagsisimula sa opisina o pamahalaan. Nagsisimula ito sa tahanan, sa paaralan, sa komunidad at higit sa lahat sa puso ng bawat mamamayan. Mga kapwa ko kabataan, tayo ang susunod na mga guro, tayo ang susunod na mga doktor, tayo ang susunod na mga inhenyero, tayo ang susunod na mga leader. Ang kinabukasan ng Quezon ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga pinuno. Ito ay nakasalalay rin sa ating mga kamay. Ang pinakamahalagang aral na maaari nating mapulot mula kay Manuel Luis Quezon ay ito. Ang tunay na leader ay hindi lamang naghihintay ng pagbabago. Siya mismo ang nagiging simula nito. Kaya bilang isang anak ng Alabat at ng lalawigan ng Quezon, ipinapangako kong sisikapin kong magiging mabuting mamamayan. May pagmamahal sa aking lalawigan, may malasakit sa aking kapwa,
at may pananagutang ipagpatuloy ang pangarap ng mga nauna sa atin. Dahil ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang para sa ating panahon, ito ay para sa mga susunod pang salinlahi. Maraming salamat po. Mabuhay ang Alabat! Mabuhay ang lalawigan ng Quezon at higit sa lahat, mabuhay ang Pilipinas! Alright.